Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 81 hanggang Kabanata 10. Kabanata 81. Mukhang iyon na, matapos suriin ni Zina ang lahat, tumango si Ben. Hindi mahalaga. Bagamat tila walang silbi si Bayaw, alam pa rin niya kung paano iligtas ang kanyang dignidad. Isinara niya ang pinto, walang nakakita kaya walang dapat ikahiya. Anyways, buti na lang at hindi na kailangang give-in ang bahay natin. Oh, buti na lang hindi na kailangan give-in. 2 buwan mula ngayon kapag nakakuha na ng sweldo ang kapatid mo, bumili tayo ng bahay. Umiti si Fiona at tumango. Pagkatapos niyang mag-isip tungkol dito, sinabi niya, nga pala, papasok ang ate mo bukas. Bumili tayo ng pagkain at mamili. Gusto kong bumili ng mas magandang damit. Oo nanay, may pera ka na. Wala ka pa bang 800,000 mula sa perang binigay ni Jack? Kailangan mong bumili ng magagandang damit. Pagod na pagod ka nitong ilang taon. Dapat kang bumili ng isang bagay na mabuti at tretuhin ang iyong sarili ng mabuti, masayang mungkahi ni Ben. Hindi nagtagal, lumabas sina Fiona, Ben, Andrew, at Zina sa isang shopping trip. Sa looban, kasama ni Selena si Kylie na naglalaro hindi kalayuan sa kanya. Maya-maya, lumabas si Jack mula sa shower at nagpalit na ng isang set ng mga sariwang damit. Bagamat medyo luma na ang mga damit, nakakapanibago pa rin sa pakiramdam. Asawa, ano ang pinag-usapan ninyo ni Mr. Howard sa loob? Lumuhad ka ba at nagmakaawa? Natahimik sandali si Selena bago nagtanong kay Jack. Napahiya si Jack, ngumiti ng mapait at saka sinabing, Honey, do you think I'm such a person? May mga bagay lang kaming napag-usapan sa battlefield, nagsisisi siya na hindi kami nagkita kanina. Nagkataon na may mutual kaming kaibigan sa kampo kaya binigyan niya ako ng mukha at tinulungan kami. Alam mo ang isang makapangyarihang karakter tulad ng Marshall. Pambihira ka talaga, halatang naniwala siya sa mga salita ni Jack at tuwang-tuwang sinabi. Siyempre, magaling si Mr. Howard. Isa siyang Marshall at hinahangaan ko siya. Bahagyang ngumiti si Jack at saka sinabi. Wala akong ideya na siya ay isang Marshall at napakalakas. Hindi nakakagulat na kumilos si Ken nang walang awa nang dumating siya ngayon lang. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang umalis ng hilingin sa kanya ng Marshall. Tumawa ng mahina si Selena. Ang kanyang pagtawa ay puno ng buhay na parang simoy ng tagsibol. Halos mapatulala si Jack sa kanyang kahinahunan at kagandahan. Honey, nakakaakit ang ngiti mo. Ang tanging naiisip ko lang ngayon ay ang halikan ka. Napatingin si Jack sa kagandahang nasa harapan niya. Hindi niya maiwasang sabihin, no wonder na maraming mayayamang lalaki ang nagkakagusto sa asawa ko. Ang pagiging numero 1 kagandahan mo sa Eastfield ay talagang hindi kalabisan. Malamang may nagawa akong mabuti sa nakaraang buhay ko para maging asawa kita. Nahiya si Selena at the same time inisip na sweet talaga si Jack after hearing his affectionate words. Minsan iniisip ko na medyo pipi ka kaya hindi ko inaasahan na magsasabi ka ng mga ganoong katimas na salita. Napasulyap si Selena kay Jack at itinikom ang kanyang sexing mapupulang labi. Masamang balita. Darating si Young Master Hugo kasama ang isang grupo ng mga tao. Napabuntong hininga siya nang matapos siyang magsalita. Isang grupo ng mga tao ang nasa pintuan at marami sa kanila ang may dalang mga pakwan na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Kabanata 82. Ang taong iyon ay nagdala ng higit sa 100 tao. Ang mga pakwan na kutsilyo sa kanilang mga kamay ay mukhang nakasisilaw. Inilabutan si Selena nang makita ang napakaraming taong papalapit na may dalang armas. Tumingin siya sa gilid niya, nandoon si Kylie. She lunged forward, kinayla si Kylie sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Jack, anong gagawin natin? Napakaraming tao. Mukhang wala silang kwenta dito. Takot na takot si Selena habang mas mahigpit ang yakap niya kay Kylie. Mama, huwag kang matakot, matatalo ni Daddy ang mga masasamang tao. Kahanga-hanga si Daddy, wika ni Kylie sa parang bata.
Sa edad na 4 siya ay may sapat na katinoan upang gumawa ng inisyatiba upang aliwin si Selena. Oo, siguradong malulutas ito ng iyong ama. Inalo ni Selena si Kylie pero mas lalong lumalim ang pagsimangot niya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakahawak sa'yo. Umiti si Jack nang walang pakialam at sinabing, paano ako nakaligtas sa mga larangan ng digmaan sa nakalipas na 5 taon kung hindi? Miss Taylor. Nagkita ulit tayo. Pinangunahan niyang Master Hugo ang kanyang mga tao patungo kay Jack at huminto 5 metro ang layo mula sa kanya. Natawa siya at saka sinabing mapaglarong nakatingin kay Selena, ang ganda mo talaga. Mas lalo kang kaakit-akit pagkatapos maligo. Kuminto muna siya saglit bago nagpatuloy, ang galing. Nag-freshen up ka na at hinihintay ako. Makakatipid ito sa akin ng ilang problema para sa ibang pagkakataon. Ang isang maliit na karakter mula sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya ay talagang may lakas ng loob na magdulot. Nang gulo dito sa ilalim ng maliwanag na araw at may dalang armas. Wala ka talagang respeto sa batas. Malamig na ngumiti si Jack at tumingin sa kabilang party. Batas. Tumawa si Young Master Hugo at pagkatapos ay sinabi, ako ay mayaman at makapangyarihan. Yan ang batas. Binata, minamaliit mo ang pangalawang uri ng mga aristokratikong pamilya, alam mo ba kung gaano tayo kalakas? Tiningnan ni Jack ang tao ng masama. Ganyan ka ba talaga kalakas? Kung talagang makapangyarihan ka, bakit hindi ka nagdala ng ilang disenteng bodyguard? Kailangan mo bang gumastos ng pera para kunin ang mga gangster na ito? Don't tell me ang mga palpak na bodyguard na ito ay espesyal na sinanay ng pamilya mo. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Neil Hugo at dumilim ang mukha. Ang mga taong ito ay talagang hindi mula sa pamilya Hugo. Ang mahigpit na pagpapalaki ng pamilya Hugo. Nag-aalala sila na si Neil ay magdudulot ng gulo sa labas na magdulot ng pinsala sa reputasyon ng pamilya Hugo. Kaya naman hindi niya basta-basta pwedeng isama ang mga bodyguard ng pamilya. Kung wala ang utos ng kanyang ama, hindi siya susundin ng mga bodyguard. Karaniwan, walang pakialam ang pamilya kung paano siya nagmamaneho ng mga sports car at pinaglaruan ang mga babae. Akala nila ay tiyak na magmamature siya sa hinaharap. Hanggat hindi sila nagayos ng mga bodyguard para sa kanya at hindi siya gumawa ng gulo sa labas ng bahay. Gayunpaman, wala ito kay Neil dahil may pera si Neil. Hanggat nagbigay siya ng pera sa mga gangster na ito, natural na tutulungan siya ng mga ito. Sa mas mababa sa $100,000 matagumpay niyang natipo ng 12 tao na handang maghiganti kay Jack. Bata, baliw ka talaga. Hindi namin kailangan ng mga bodyguard ng pamilya Hugo para lang makitungo sa iyo. Napaawang ng ilang beses ang bibig ni Neil sa kainirapan si Jack. Ang 12 sa kanila ay hindi sapat upang makitungo sa iyo. Oo, binata, wala ka sa isip mo. Kung ganoon ang kaso, hindi kami magpipigil. Kabanata 83. Matapos makita ang mapanlate na ekspresyon ni Jack, medyo nainas ang isa sa mga leader ng gangster. Nang matapos siyang magsalita, mahigit 12 tao ang humakbang at pinalibutan si Jack. Jack, kaya mo ba ito? May mga kutsilyo sila sa kanilang mga kamay. Sa sobrang takot ni Selena ay napaatras siya ng ilang hakbang at hindi niya maiwasang takpan ng kamay ang mga mata ni Kylie. Gayunpaman, iniunat ni Kylie ang kanyang kamay para itulak ang kamay ni Selena palayo. Halika na, Daddy. Gusto kong panoorin kung paano mo tinalo ang mga masasamang tao. Honey, huwag kang mag-alala. Bilang lalaki, hindi ko masasabing hindi ko kaya. Lumingon si Jack, tumingin kay Selena at nakangiting sinabi sa kanya. Namula si Selena sa pag-aakalang maaari pa siyang magbiro sa sandaling ito. Young Master Hugo, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin siyang patayin o ano? Nakangiting tanong nung guy na namuna sa gang. Patayin siya, natigilan si Young Master Hugo. Hindi. Hindi ba masyadong madali para sa kanya kung papatayin mo lang siya? Hindi katakataka na makapangyarihan ang binatang ito, siya ang lalaking nagsundalo at asawa rin ni Selena. May ngiti sa mukha niya habang nagsasalita. So, asawa ka ni Selena?
Kung ganoon ang kaso, ito ay magiging masaya. I-bash mo lang siya sapat na para mahulog siya pero huwag mo siyang patayin. Mamaya, gusto kong tingnan niya kung paano ako nakikipaglaro sa asawa niya. Sok-sok, young Master Hugo, ang lakas ng loob mong sabihin ang mga ganyang salita. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon sa ngalan ng iyong ama. Kung wala ang anak ko, papatayin ko na kayo ngayon. Dahil nandito ang anak ko, ayokong maging masyadong madyugo ang mga pangyayari. Hayaan mong ituro ko sa iyo ang lahat ng ilang mga aralin. Pagkatapos sabihin ito ni Jack, makikita sa kanyang mga mata ang isang mabangis na hangarin sa pagpatay. Gayunpaman, kapag naisip niya kung gaano kahirap para kay Kylie na makita siyang pumatay ng napakaraming tao at magkakaroon ng dugo sa lahat ng dako, maaari lamang niyang iwaksi ang ideya na magsimula ng isang pagpatay. Sarili niyang tahanan ito at ayaw niyang mapuno ng dugo ang buong bakuran. Higit pa rito, magiging mahirap para sa kanya na itago ang kanyang pagkakakilanlan kung talagang pinatay niya si Young Master Hugo at pinalala ang mga bagay. Ayaw na niyang mamuhay bilang nakatataas, Supreme Warrior ngayon. Gusto lang niyang magbantay sa tabi ng pinakamamahal niyang babae. Sok-sok, narinig niyo ba ito? Ang binatang ito ay bumalik bilang isang veterano at sa tingin niya ay siya ang bayani ng mundo. Sa tingin mo ba ay napakalakas mo na kaya mong labanan ng 100 lalaki? At ikaw ay isang maalamat at walang katulad na makapangyarihang general. Narinig ito ni Young Master Hugo at naisip na ang buong sitwasyon ay tila isang malaking biro. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at nagutos, ano pa ang hinihintay ninyo? F6 sa kanya. Siya ay walang kamay. Hindi ako naniniwala na napakarami sa inyo ang hindi makapagbigay sa kanya ng ilang hiwa. Pakinig ka sa akin ng mabuti, huwag mong salakayin ang mga nakamamatay na bahagi. Pugpugin mo lang siya hanggang sa mahulog siya, huwag mo siyang patayin. Kami ay mga profesional, sigaw ng lalaking namumuno sa team. Sisingilan. Biglang sumigaw ang mga tagasunod at iwinagayway ang matengkad na pakwan na kutsilyo sa kanilang mga kamay at sumugod kay Jack. Kabanata 84. Isang bangkos ng dumi. Pumisi si Jack habang nakatingin sa mga taong sumusugod sa kanya. Bagamat nakakatakot sila sa tinhinan na buhok at mga tato, sila ay may payat na torso. Masasabi ni Jack sa isang sulyap na ang mga taong ito ay mahina at hindi regular na nagsasanay. Nagkunwari lang silang may hawak na kutsilyo sa kanilang mga kamay. Ang mga taong ito ay mamamatay ng mas mabilis kaysa sinuman kung sila ay ilalagay sa larangan ng digmaan. Mag-ingat ka, Jack, sigaw ni Selena mula sa likuran. Sabik na sabik siya nang makitang maraming tao ang sumusugod kay Jack. Selena, kung papayag kang makipaglaro sa akin ngayon, hihilingin ko sa kanila na maging mas madali sa iyong lalaki. Ang mga taong ito ay walang kontrol sa kanilang sarili at ang mga sandata ay hindi nagpapakita ng awa. Kung namatay ang asawa mo, mabubuhay ka lang bilang byuda. By then, you might as well marry me, or you can be my secret affair. Napatingin si Neil kay Selena. Hindi niya maiwasang malunok ang laway, puno ng kabaliwan at pinanibig ang mga mata. Nang pumunta siya para tipunin ang mga gangster na ito, nagtanong din siya tungkol sa sitwasyon ni Selena. Sa pagtatanong, alam niyang hindi tinatanggap sa pamilya Taylor ang asawa ni Selena. Kung iyon ang kaso, ang pagpatay kay Jack ay walang pagkakaiba sa pagpatay sa isang tagalabas. Walang pakialam ang pamilya Taylor. Sa kabilang banda, si Selena ay itinaboy ng pamilya Taylor sa loob ng 5 taon. Hindi sila mag-iimbestiga hanggat hindi papatay si Selena. Kung talagang gusto nila siyang panagutin, madali itong maaayos sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash compensation. Sapat na ang ginawa niya para malaman niya. Ang pamamaraang ito ay nagtrabaho lalo na sa mga anak na babae ng mahihirap na pamilya na walang pera at kapangyarihan. Mas magiging masaya ang mga pamilya na tanggapin ang perang ibinayad niya, lalo pa ang pag-iimbestiga sa bagay na iyon. Higit pa rito, batay sa katayuan ng pamilya Hugo, ang pamilya Taylor ay hindi maglalakas loob na panagutin siya. Sa iyong panaginip, patihim siyang tinitigan ni Selena. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaang dungisan ng isang bastard ang kanyang katawan. Nahihiya
si Selena sa itsura nitong lalaki. Ang mayamang bastard na ito ay hindi kagalang-galang na pinaglaruan ng napakaraming babae. Malalaman natin mamaya kung nananaginip ba ako o hindi, tumawa ng malakas si Neil. Bago pa man siya makatapos magsalita ay napawi ang ngiti sa labi niya. Ang mga taong pinamunuan niya rito ay sumugod ngunit hindi man lang nahawakan ang buhok ni Jack. Napatras sila at bumagsak ng husto sa lupa habang humahagulgol sila sa sakit. Ang mga taong iyon ay sinipa ni Jack na parang mga football. Gumulong sila ng ilang metro ang layo at sa loob ng ilang segundo, walang naiwan sa harap ni Jack. Goodness gracious, sino itong lalaking ito? Bakit ang galing niya? Isang lalaking may dilaw na buhok ang nagawang bumangon. Nanginginig ang boses niya at hindi siya nang ahas na humakbang pasulong. Young Master Hugo, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Hindi namin ito kakayanin, ikaw kailangan mong mag-isip ng ibang paraan. Sinipa rin ang pinuno at sumakit ang dibdib. Napaisip siya kung may bali ba siyang buto. Tinagat niya ang kanyang mga ngipin at kumaway bago tumakas kasama ang kanyang mga tao. Kayo, wala kayong silbi. Napatingin si Neil sa mga nagtakbuhan at nagsimulang magmura. Aalis din ako ngayon. Tumingin siya kay Jack at napansin niyang nakatingin sa kanya si Jack na nakangiti. Napabuntong hininga siya, tumalikod, at handang tumakas. Gayunpaman sumugod si Jack at hinaronggan ang daan ni Neil. Young Master Hugo. Hindi ba mawawala ang lahat ng dignidad ko kung hahayaan kitang umalis ng ganito? Hindi ito isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta ayon sa gusto mo. Paglaro dami alas 12:44 minuto pasado alas 12 Tropitville Screen. Kabanata 85. Ano pa bang gusto mo? Isa ako sa mga Hugo, kinagat ni Neil ang kanyang mga ngipin handang ihayag muli ang kanyang pagkakakilanlan. Sampal. Pinahit ni Jack ang kamay at sinampal ng malakas si Neil. Isang malaking palm print ang pumula sa mukha ni Neil. Alam ko na ang identity mo simula pa lang. Hindi mo na kailangang magpakilala. Malamig nang umiti si Jack at sinabi. Sinasabi ko sa iyo kung maglakas loob kang sampelan ako. Sampal. Ikaw, sampal. Matapos ang tatlong sunod-sunod na sampal, natulala si Neil nang makakita ng mga bituin at halos mawala ng malay. Kuya, kasalanan ko ang lahat. Hindi na ako naglakas loob na gawin ito. Natakot si Neil na mabugbog. Lumuhod siya at ibinagsak ang mga tuhod niya sa lupa. Pagkatapos ay nagsimula siyang humingi ng awa. Wala ang ulo mo sa kinaroroonan niya ngayon kung hindi dahil sa anak ko, hindi niya kailangang masaksihan ang madugong eksenang iyon. Nakangiting walang pakialam si Jack. Hindi siya gumamit ng maraming lakas. Kung seryoso siya sa mga sampal niya, isang sampal lang ay lumipad na ang ulo ni Neil. Kuya, ang sama ko. Ikaw ang aking kapatid. Nagsisi na ako. Pakiusap, bitawan mo ako. Labis na natakot si Neil at halos mabasa ang kanyang pantalon. Si Jack ay isang malakas na kalaban. Oh, may pera ako kaya kitang bayaran. Para mabuhay, kinuha ni Neil ang kanyang cellphone. Maglilipat ako ng 1,000,000 sa iyo, mangyaring bitawan mo ako. Bibigyan kita ng 10 segundo para mawala sa lalong madaling panahon. At huwag mo akong tawaging kuya. Wala akong ganyang kalokohan na kapatid, malamig na tanong ni Jack. Maya-maya pa tumakbo si Neil pabalik sa kanyang sports car at mabilis na pinaandar. Ang dami niyang sports cars. Nabangga niya ang isang Ferrari kaninang umaga at ngayon ay nagmamaneho siya ng isang Porsche. Sabi ni Jack habang nakangiti ng mapait bago tumalikod para harapin si Selena. Natigilan si Selena noon. Iyon ang pangalawang young master ng pamilya Hugo. Sinampal siya ni Jack ng 3 beses. Masyadong dominante iyon. Tila hindi na si Jack ang tagahatid ng pagkain sa kanyang paningin, para siyang Diyos na hindi nang ahas na labagin ng iba. Malaki. Napakalakas ni Daddy, pinalayas niya ang mga masasamang tao. Ang inosente at walang muwang na si Kylie ay pumalakpak sa kanyang kamay sa penanubik na may mga mata na puno ng paghanga. Natigilan sandali si Selena bago umiling. Naglakad siya palapit kay Jack na medyo nalilito. Jack, napakalakas mo talaga. May dalang kutsilyo ang mga gangster na iyon.
Wala akong ideya na maaayos mo ito ng ganoon kabilis. Pambihira kang malakas at mabilis. Kalokohan. Nakaligtas ako sa napakaraming laban at sa madugong dagat ng mga bangkay. Paano ako nabuli ng mga hindi sanay at walang kwentang gangster na iyon? Tumawa si Jack. Marahan at mapaglarong tinapik niya ang pinong ilong ni Selena. Paprotektahan ko kayo ni Kylie simula ngayon. Naantig ang puso niya sa sinabi ni Jack kaya namula siya. Kabanata 86. Nako, huwag mong sabihin kay mama at sa iba pa ang nangyari kanina. Hindi sila dapat mag-alala tungkol dito, sabi ni Jack kay Selena matapos itong mapag-isipan. Tumango si Selena. Oo, sa pagkakataong ito ay nasaktan namin ang young master ng pamilya Hugo. Baka pagalitan ka na naman ng nanay ko kapag nalaman niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Kylie. Na nasa kanyang mga bisig at sinabing, Kylie, huwag mong sabihin sa lola mo kung paano natalo ng tatay mo ang mga masasamang tao ngayon lang. Sige, masunurin namang tumango si Kylie. Noon ay bumalik si Joanne at ang kanyang kasambahay na si Shauno mula sa paglalakad sa parke. Kylie, tingnan mo. Tingnan kung ano ang nakuha ko sa iyo. Masayang iniharap ni Joanne kay Kylie ang isang sugar-coated na hawthorn fruit stick. Wow, candied hawthorns. Tuwang-tuwa si Kylie na makita ang mga minatamis na hawthorn. Tumakbo siya palapit kay Joanne habang inihiga siya ni Selena sa lupa. Kapala, may pasok ka bukas. Ayaw mo bang bumili ng mas magandang damit? Tumingin si Selena kay Jack. Hindi na kailangan yan. Ang ganda ng damit ko ngayon. Walang punit, medyo luma lang. Napangiti si Jack. Hindi niya masyadong pinansin ang mga damit at pagkain. Ang pinakagusto niyang gawin ay makabawi sa utang niya sa kanyang ina at kay Selena. Bagaman kung minsan tinatamad siyang makipag-ayos kay Fiona dahil ang trato nito sa kanya ay snobbish, gagantihan pa rin niya ito sa problemang idinulot niya sa kanila nitong nakaraang 5 taon. Kinagabihan, masayang naghapunan ang mag-anak bago magpahinga. Kinaumagahan, maagang bumangon si Jack at binigyan si Andrew ng pangalawang paggamot. Pagkatapos ay pinapunta niya si Selena upang magtrabaho kasama ang kanyang electric scooter. Ang hindi inaasahan ni Jack ay sinundan siya ni Fiona, Ben, at Zina sa isang taxi hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa electric scooter. Sumakay muna si Jack sa headquarters ng Drake Group na kabilang sa pamilya Drake. Pinanood si Selena na pumasok sa kumpanya bago sumakay sa kanyang scooter papunta sa mansion ng pamilya Drake. Si Fiona, Ben at Zina naman ay nakaupo sa isang kafe sa tapat ng mansyon para mag-observe. Ma, kailangan ba ito? Sayang lang talaga ang pagpunta dito para lang makita kung pwede ba talagang maging bodyguard si Bayaw dito. Bakit hindi na lang natin siya tanungin kapag nakauwi na siya, naiinip na tanong ni Ben. Bayaw. Parang natural sa bibig mo, binayaran ka ba niya para sabihin iyon? Hindi napigilan ni Fiona na mapatingin kay Ben. Huwag mong kakalimutan. Ang taong ito ang naging dahilan kung bakit naging ganito ang pamilya namin ngayon. Kung hindi tayo magkakaroon ng problema sa pagkuha ng pagkain sa mesa sa nakalipas na 5 taon. Kung hindi dahil sa kanya, magiging mahusay ang kapatid mo sa pamilya Taylor. Siguradong hindi ka mamahalin kapag lumabas ka. Umiti ng mapait si Ben. I hate him, but I can see that he genuinely cares for Selena. Tsaka, bibili rin daw siya ng sasakyan para sa akin pagkatapos niyang makuha ang sweldo niya. Maaari akong pumili ng anumang kotse na gusto ko hanggat ang presyo ay nasa loob ng 1 milyon. Naniwala ka talaga sa kanya. At ipagpapatuloy mo siyang tawaging bayaw para dyan. Kabanata 87. Sinaman ang tingin ni Fiona si Ben at nagpatuloy, hindi ka ba natatakot na niloko siya ni Miss Tanya? Natatakot ako dyan kaya pumunta ako dito para makita ang sarili ko. Paano kung bumalik siya at magsinungaling sa atin? Ben, sa tingin ko ay matino ang sinabi ni Mama. Ano ang dapat nating gawin kung siya ay tinanggihan ng amo at hindi pumasok sa trabaho, ngunit umuwi at nagsinungaling sa atin? Kaya ang pinaka-answered na paraan ay pumunta at tingnan kung maaari na siyang magsimulang magtrabaho.
Sa gilid nila ay tumango din si Zina at napatingin silang tatlo sa gate. Sumakay si Jack sa kanyang electric scooter at papasok na sana sa mansyon. Pero pinigilan siya ng ilang bodyguard na nagbabantay sa pinto. "Bata, anong ginagawa mo? Ito ba ay mukhang isang lugar kung saan maaaring pumasok ang isang electric scooter? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Ang Drake Family Mansion. Ito ba ay isang lugar kung saan maaaring pumasok ang isang taong may electric scooter?" Ang isa sa kanila ay tumingin kay Jack at sinabing masama. Itinigil ni Jack ang kanyang sasakyan sa gilid at bumaba sa kotse. "Kung hindi maipasok ang aking scooter sa loob, saan ko ito ipaparada?" "Bata, nakakatawa ka." Tawa ng tawa yung isa. Napakalaki ng mansion ng pamilya Drake at mayroon ding partikular na parking space. Maging kami bilang mga bodyguard ay may mga parking space para ay parada ang aming mga sasakyan. Gayunpaman, walang maliliit na sasakyan na nakaparada doon, hindi pa banggitin ang mga electric scooter. Tama iyan. Kung tutuusin, 200 or 300,000 ang annual salary namin bilang bodyguard. Madali tayong makakabili ng sasakyan na nagkakahalaga ng ilang daang libo. Sinong sasakay ng electric scooter? Ngumiti ang naunang lalaki at sinabing, "Ay oo nga pala, anong balak mo dito? Nawawala ka ba?" "Nako, bagong bodyguard ako dito." Tinanggap ako ni Miss Tanya. Ngumiti si Jack, inilabas ang kanyang sigarilyo bago magalang na ibinigay sa iba. Hindi napigilan ng isa sa kanila ang kanyang sinabi, "Bata, nagsisinungaling ka ba sa amin? Bakit ka hihitit ng murang sigarilyong ito kung ikaw ang bodyguard na kinuha lang ni Miss Tanya? Haha, hindi ka ba nahihiya kapag naglabas ka ng white sand na sigarilyo na nagkakahalaga lang ng $10? Ngumiti ng mapait si Jack. Diretso niya itong inilagay sa kanyang bibig dahil ayaw nila. Sinindihan niya ito at napabuntong hininga. "Sa aking palagay, masarap ang sigarilyo basta gusto ko. Sanay na ako sa sigarilyong ito at minamaliit ko ang ibang mamahaling sigarilyo." Kawili-wili, biglang tumawa ang lalaki. "Kung ganoon, sasabihin mo bang sanay kang sumakay ng electric scooter kaya minamaliit mo ang mga BMW at Audis? Wala akong masyadong pakialam sa inyo. Hindi ako sasama at magiging bodyguard ng pamilya Drake kung hindi dahil sa mukha ni Miss Tanya." Kasama ang katotohanang tinulungan niya kaming mag-asawa na may libreng oras. Pagkatapos magsalita ni Jack, gusto na niyang maglakad papasok. "Nagpunta ka dito para maging bodyguard base sa mukha ni Miss Tanya? Nagbibiro ka ba?" Tumayo ang isa sa mga lalaki sa harap ni Jack at tinulak siya. "Walang sino man ang maaaring maging bodyguard ng pamilya Drake. Ang pinakamababang sweldo ay 20,000 at ang pinakamataas ay maaaring umabot sa ilang daang libo. Mayroon ding mga commander na milyon-milyon ang sweldo at nang ahas kang sabihin na hinahamak mo ang trabahong ito. Sinong niloloko mo? Sabihin sa amin ng tapat ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan. Kung hindi, huwag mo nang isipin ang pagpasok." Oo. "Bawal kang pumasok dahil hindi ka nakabihis ng formal." Malamig na sinabi ng ibang bodyguard, "Hindi ka mukhang isang tao na pinapasukan ni Miss Tanya." Bukod dito, nagre-recruit kami ng mga bodyguard sa pamamagitan ng pagkuha ng isang grupo ng mga tao at piliin sila sa pamamagitan ng martial act competitions. Karaniwan kaming nagre-recruit ng 8 o 10 tao sa isang pagkakataon. Kailan pa may dumating na mag-isa? Tama iyan. Sa tingin ko siya ay isang conman. Baka gusto niyang pumasok at magnakaw. Isang matangkad na lalaki ang malamig na ngumuso. "Talagang bodyguard ako pero mas mataas ang presyo ko kaysa sa inyong lahat sa 20 milyon kada buwan." Kabanata 88. Halos himeteya ng mga bodyguard nang marinig ang sinabi ni Jack. Nagyayabang nga itong lalaking ito na 20 milyon ang kanyang monthly salary. Makapagmayabang ka talaga. Kahit ang commander natin dito ay walang ganoong kataas na sweldo. Kinaway-kaway ng matangkad na lalaki ang kanyang kamay at agresibong sinabi pagkatapos niyang tumawa, "Bata, umalis ka na rito. Wala akong gaanong pasensya para makinig sa pagyayabang mo." "Oo naman. Nakakatawa talaga ang binatang ito. Posible ba ang 20 milyon sa isang buwan?
Nasa 2 milyon lang ang sweldo ng commander at talagang 20 milyon ang sahod niya. Nagsimula na rin tumawa ng malakas ang ibang bodyguards. Nandito ako para kay Miss Tanya. Ito ang unang araw ko dito at ayaw kong gumawa ng gulo. Tamad na si Jack para pansinin sila. Nilagpasan niya ang mga ito at ipagpapatuloy na sana ang kanyang pagpasok sa loob. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Nawalan na ng pasensya ang isa sa mga bodyguard. Pinisil niya ang malaki niyang kamao na parang sandbag at diretsyong sinuntok sa mukha ni Jack. Napakabilis ng takbo at sinabayan pa ng huni ng Hong Kong. Dahil nakakilos na ang kalaban, hindi na nagpapigil si Jack at pinasabog ang kalaban paatras ng ilang hakbang gamit ang isang suntok. Bakit sila nagsimulang mag-away? Sa loob ng tea house huminga ng malalim si Fiona habang nakatingin sa entrance. Oh my God! Nagsimula na talaga silang mag-away. Parang ayaw nilang papasukin si Jack pero kinagat niya ang bala at gustong sumingit. Nakahinga ng maluwag si Ben at talagang natigilan. Tapos na. Mukhang si Miss Tanya ang gumanap na Jack at ang sinabi niya noong isang araw ay pinagtatawanan lang siya. Grabe talaga si Jack. Hayaan mo na lang kung hindi siya papasukin pero gusto pa rin niyang pumasok. Hindi ba natin masasaktan ang pamilya Drake kung sasaktan niya ang bodyguard ng pamilya Drake? Natakot din si Zina na namutla ang mukha. Lalong natakot si Fiona nang marinig niya ito. Medyo mas maganda pa rin ang masaktan ni Jack si Young Master Clark. Pagkatapos ng lahat, hindi siya natakot kahit na ang pamilyang Clark ay isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya dahil kailangan nilang isaalang-alang ang karangalan ng pamilya Taylor. Bukod doon, si Young Master Clark ay hindi isang bastos na tao na ganap na hindi makatwiran at mahal niya ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, ito ay talagang matatapos kung sinaktan ni Jack ang pamilya Drake. Pagkatapos ng lahat, si James Drake ang pinakamayamang tao sa Eastfield. Ang buong pamilya Drake ay mas malakas kaysa sa alinmang tinatawag na first class na aristokratikong pamilya at tila patuloy pa ring lumalawak. Walang makakapagligtas kay Jack kung nasaktan niya ang pamilya Drake at baka masaktan pa sila nito at ang pamilya Taylor. Nakakagalit talaga ang basurang ito. Alam niya lang kung paano gumawa ng mga bagay ng walang ingat. Kinagat ni Fiona ang kanyang mga ngipin sa galit. Sinampal niya dati si Ivan tapos ilang beses niyang sinampal si Young Master Clark. Ngayon, naglakas loob pa siyang i-provoke ang mga bodyguard ng pamilya Drake. 2 o 3 araw pa lang siya nakabalik pero ilang beses na siyang lumaban. Ang walang ingat na tao. Oo. Iniisip pa ba ng lalaking ito na nasa larangan ng digmaan siya at maaari siyang maging walang prinsipyo? Ang mga taong ito ay hindi mula sa kaaway na bansa. Panay rin ang tango ni Zina sa ulo. Napaisip siya at tumingin kay Fiona na may nakasulat na gulat sa buong mukha niya. Masasaktan ba tayo kung magkagulo ulit si Jack? Total, bayaw siya ni Ben. Sino ba nagsabi na siya ang bayaw ni Ben? Hindi ko siya tinanggap. Mas mabuti kung ang taong iyon ay mabilis na umalis sa pamilya Taylor. Namula ang mukha ni Fiona sa galit. Noong nag-uusap sila at nalaglag na ni Jack ang 2 bodyguard sa lupa at wala na sa kontrol ang sitwasyon. Kabanata 89. Makatuwiran dahil napakalakas ng taong ito. Kung 20 hanggang 30,000 lang ang gusto niyang sahod, siguradong pumayag si Miss Tanya sa kanya. Sino ang nakakaalam na siya ay magiging government? This is just great. Niloko siya ni Miss Tanya. Hindi siya pinapasok at gusto niya talagang pumasok. Muling sinabi ni Zina, ngayon, hindi lang siya nabibigo na maging bodyguard, maganda sana kung hindi ito makakasakit sa pamilya mo. Tapos na. Kung mangyari ito, ibig bang sabihin ay wala na ang kotse sa loob ng 1 milyong ipinangako sa akin? Si Ben ay may mapait na ekspresyon sa kanyang mukha at malungkot. Akala niya ay makakakuha siya ng magandang sasakyan ngunit tila tuluyang nawasak ang kanyang pangarap. Iniisip mo pa ba ang sasakyan? Hindi ko sineseryoso ang sinabi niya. Niyakap ni Zina ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at sinabi, "Bumalik na tayo, galit na galit ako." Habang tinitignan ko, lalo akong nagagalit.
Galit na galit si Fiona na halos sa mukha siya ng dugo nang tingnan niya ang mga bodyguard sa may gate na binugbog ni Jack hanggang sa nakahandusay na sila. Paano naging posible na hindi masaktan ang pamilya Drake sa mga sitwasyong ito? Agad namang umalis ang tatlo sakay ng taxi. Binata, ikaw ang pinakamasama. Sinasabi ko sa iyo, ikaw tapos ka na. Pagkatapos magsalita ng matangkad na bodyguard, inilabas niya ang walkie-talkie at sumigaw, mga kuya sa loob, kailangan natin ng suporta. May gustong pumasok sa mansion ng pamilya Drake at hindi niya tayo kakampi. Bata, patay ka na. We are the lowest level bodyguards na nag-aalaga sa front gate kaya hindi mataas ang sahod natin. Ang mga bodyguard ng pamilya Drake na nagpapatrolya sa loob ay lahat mahuhusay at kahanga-hanga sila. Isa sa mga lalaking nakahandusay sa lupa ay sumengot ng malamig at puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Hindi pinansin ni Jack ang taong iyon at dahan-dahang naglakad. Kailangan niyang aminin na talagang maluho ang mansion ng pamilya Drake na ito. Nagawa nilang magkaroon ng ganoon kalawak na lupain sa abalang downtown area na ito at may mga bilya na itinayo dito. Napakalaki ng greenery area kaya nakakatakot at napapaligiran ng matataas na pader ang mga bilya. Bukod sa pamilya Drake, ilan lamang sa mga first class na aristokratikong pamilya ang kayang gawin ito. Sino yan? How dare he break into our Drake family mansion? Oo, F6 sa lola niya. Ang taong ito ba ay naghahanap ng kamatayan? Hindi niya alam kung anong klaseng lugar ang mansion ng pamilya Drake. Pinalikan ko ang tito niya. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo ako ng ganoong bagay mula noong 5 o 6 na taon akong naging bodyguard sa pamilya Drake. Ilang bodyguard na nakinig sa walkie-talkie ang labis na nagulat. Hindi kailanman nangyari ang mga ganitong bagay. Malaya silang naninirahan sa mansion ng pamilya Drake. Kapag walang nangyari, maglalakad na lang sila sa grounds o magkukumpulan sa dormitoryo ng mga bodyguard para maglaro ng baraha. Ito ay lubhang kasiya siya. Walang nangahas na saktan sila dahil sa pangalan ng pamilya Drake kaya wala silang magawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may naglakas loob na pumasok ngayon. Harvey, dalian mo at tingnan mo. Turuan ng taong iyon ng magandang aral. Malamig na sabi ng isa sa mga head commander. Oo, agad namang ikinaway ng assistant commander ang kanyang kamay at tumakbo papunta sa gate kasama ang ilang bodyguards. Maya-maya may mga dumating mula sa ibang direksyon. Mayroong higit sa 20 bodyguards na nakasuot ng puting sando at itim na pantalon at pinigilan nila si Jack. Binata, napakatapang mo talaga. Naglakas loob ka pang sakta ng mga bodyguard ng pamilya Drake. Kabanata 10. Ang iyong mga tao ay ang mga tumanggi na pasukin ako at sila ang gumawa ng unang hakbang. Nakangiting walang pakialam si Jack. Halos tapos na siya sa paghitid ng sigarilyo. Matapos itong patayin ay pinitik niya ang kanyang daliri at agad itong lumipad sa basurahan sa hindi kalayuan. Binata, sabihin mo sa amin kung bakit ka papasukin ng ating mga tao. Sino ka sa tingin mo? Hindi ka naman mukhang mayaman. Sabihin mo sa amin ano ang pakay mo sa pagpunta dito. Natatawang tanong ng assistant commander na Harvey ang pangalan. Harvey, sabi ng binata na ito na bodyguard siya na kinuha ni Miss Tanya at 20 million daw ang monthly salary niya. Hindi kami naniwala sa kanya at pinigilan namin siyang pumasok. Pagkatapos pumasok siya sa pamamagitan ng puwersa. Ang iilang umakyat mula sa sahig ay mahirap tingnan ang ekspresyon ng kanilang mukha at agad na sumigaw sa gilid na ito. 20 milyon sa isang buwan. Napamura ang lalaking nagngangalang Harvey pagkatapos niyang marinig ito, bata, hindi ka man lang marunong magsinungaling. Nakakalungkot lang. Commander Harvey, hayaan mo akong makilala siya. Matagal-tagal na rin simula noong ginalaw ko ang aking mga kalamnan. Isa itong matangkad na lalaki na may mataba na mukha at napakasama ng tingin. Ang kanyang tangkad ay tinatayang 1.9 metro at napakabusog. Nakakuyom ang mga kamao niya ng ilang hakbang pasulong. Ayos lang din. Turuan ng binatang ito ng leksyon, mas mabuti kung matalo mo siya hanggang sa siya ay may kapansanan. Tumango si Harvey bilang kasiyahan at may mapaglarong ekspresyon.
Walang problema, ang matipunong lalaki ay may napakakapal at malalim na boses. Pagkatapos niyang magsalita, sumugod siya ng ilang hakbang pasulong at dumiretso ang napakalaking kamao niya kay Jack. Pumakbang si Jack, tumalon at diretsyong sinipa ang dibdib ng kalaban. Ang malaking katawan ng kalaban ay talagang sinipa ng patiwarik at lumipad pabalik ng ilang metro bago tumama sa lupa. Ang pinakanakakagulat ay ang bodyguard na ito, na may kamanghamanghang kakayahan sa pakikipaglaban at napakalakas na katawan, ay bumulwak ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay namutla. Hindi pwede. Si Henry Liam ay may napakalakas na kapangyarihang panlaban at mas mahusay siya kaysa sa iba pang mga bodyguard ng ibang pamilya. Oo, veteradong mersenaryo siya. Medyo marami na raw siyang napatay at hindi pa rin siya kalaban ng taong ito. Maraming bodyguard na naghihintay ng magandang palabas ang halos malaglag ang panga sa lupa dahil sa gulat. Ang lakas ni Jack ay lumampas sa kanilang inaasahan. Nako, ang mga bodyguard ng pamilya Drake ay may kakaunting kakayahan lang. Napatingin si Jack kay Henry at umiling. Mas mahina talaga ang fighting power ng bodyguard ng pamilya Drake kaysa sa nasa isip niya. Galit na galit ang lalaking nagngangalang Henry nang marinig ang sinabi ni Jack. Diretso niyang hinampas ang kamay sa lupa at tumayo na may malakarpa na pitik. Muli siyang umungal at muling sumugod kay Jack na parang nakakatakot na tigre. Nakakaawa, hindi man lang dumampi ang kanyang atake kahit isang piraso ng buhok ni Jack at diretso siyang sinipa ni Jack. Muli siyang bumagsak sa lupa at bumuhos ang isang subo ng dugo. Ang galing talaga ng binatang ito. Kunin ang ilan sa inyo na sumulong at umatake. Nakita ito ng binata at agad na sinabi sa ilang bodyguard na katabi niya. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.